I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello. Sa mga Marcos loyalists and supporters, nako, mayroon bagong viral na naman ngayon si Hitad, si Malukaluka mga kababayan. Well, kung natatandaan nyo guys, ilang buwan na, 2023 pa, noon pa, no? Alam nyo naman po ang akusa kay Pangulong Marcos Jr., no? Una-unang nagsabi niyan, si dating Pangulong Digong. Nung last election, tinawag niya si Pangulong Marcos Jr. na weak leader, adik. Diba? Si Digong ang nagsabi niyan. Now, sa mga balita na yan guys, sinunggaban naman itong mga speaking vloggers ng Dutay, di ba? So isa na rito po si Malukaluka. Alam nyo naman po ang mga patutsada niyan, talaga naman lahat puro fake news. Hanggang salita, wala sa gawa. Alam mo, kung mag-akusa ka ng isang tao, dapat mga kababayan, i-prove mo yan sa korte. Hindi yung hanggang salita. Kasi walang naniniwala dyan Although pag-usapan po natin yan ng bahagya, kailangan natin i-debunk yung mga pinagpapakalat nilang fake news. Actually, hindi ako interesado dito sa mga patutsada ni Maharlukaluka. Kasi hindi naman totoo kasi guys walang katotohanan. Remember dekada na sinisiraan ang mga Marcoses. Trial of century ang ginawa ng dating Pangulo through PCGG, di ba? Kaya si magnanakaw, ill-gotten wealth. Yun ang mga bintang na mga dileus sa mga Marcoses. International pa, dinala ang kaso na yan. 900 plus against the former First Lady, Imelda Marcos, correct me if I'm wrong. Pero nagtagumpay ba ang mga nagbibintang? Wale, yun ay may gawa yun hindi lang hanggang salita. May gawa talaga. Kasi talagang finish nila yan sa Amerika yung ginawa yung trial court of the century for the issue sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Ano nangyari? Wale. Na-dismiss ang kaso ni Madam First Lady Imelda Marcos. Wala. Alam nyo yung nangyari yun, malaking sampal sa mga dilaws. Especially the former President Corimao. Di ba? Ang laking sampal sa kanila. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. Sila po ang may ano guys, may talagang agenda para lang makwartahan itong mga Marcoses. Di ba? Ano nangyari? Dinismiss ng korte ang kaso ng mga Marcoses. Nasandingan bayan, wala, dismiss lahat because kakampi nila ang katotohanan. Ngayon, ito na naman po tayo. Ito si Maharlukaluka nagpapakalat ng fake news mula noong nag-umpisa na binabatikos ang Marcos administration. Walang humpay po yan. Alam po natin lahat yan, mga kababayan. Okay? Sa mga paratang niya, hindi mo alam kung saan lupalop ng imbornal niya kinuha yan di ba? Para lang may paninira against the Marcos administration, especially kay FL. Na alam po natin, ito si First Lady, galing sa prominenteng pamilya to, Araneta, kilalang kilala, no? So I don't think lahat ng mga paninira ni Maharlika, totoo yun. Kaya nga hindi nga siya pinapansin Ito naman si Malukaluka, lalong nang gagalait Hindi siya pinapansin hindi lang mabigyan ng pwesto, nagwawala na sila. Siguro, crush niya ito si Pangulong Marcos Jr. Excuse me, siya katulad niya, papatulan. Hoy, mahiya-hiya ka naman sa sarili mo, no? So, dahil dito, guys, mga anti-Marcos, talagang binanatan si Pangulong Marcos Jr., including the Dilaws. But ngayon, ang mga Dilaws, nag-iba ang hihip ng hangin. A few of them, guys, support Pangulong Marcos Jr. dahil sa magagandang pamamalakad niya sa bansa. Now, back tayo dito sa mga issue ng pulburon.
Yung isyong pulburo na yan, guys, one year na nakaraan. Nung last 2023. Alam nyo, natatawa ako kasi hindi mo alam kung saan nila hinugot na imbornal yan eh. Marites sa Quiapo, yung pulburo na yan. Para lang mayroon lang silang sangkalan para sirain si Pangulong Marcos Jr. Now, dito sa pulburo na ito, sabi ng mga DDS vloggers na iba, oh, may pulburon, darating na, ilalabas na yung katotohanan. What the heck? O, diba? Kung baga, nakikita nila si Pangulong Marcos Jr. Because they are anti-Marcos. Because hindi sila nabigyan ng pwesto, kaya nagwawala sila. Ngayon, yung banat nila, todo banat. Nakita nila si Pangulong Marcos Jr., pero hindi po nila nakita si Digong kung ano ang pinaggagawa niya. Especially sa war on drugs. Maraming namatay during his term. Especially mga issue. Ay nako, number 1 ngayon. Itong issue sa Ayungin Shoal. Oh, di ba? Maraming anomalya na hindi po natin nakikita. Mga kababayan ngayon na nalalaman po natin na hindi natin expect na bigla na lang lumabas. Na mismo dating spokesperson niya ang naglaglag kay Digong tungkol dito sa agreement ng gentleman ni China tsaka ni Digong. Nabigla tayo dyan, guys, maraming Pilipino, majority of the Filipino people are shocking sa nangyayari na hindi natin alam pala na ibininta na pala yung Ayungin Shoal. Ang karamihan sa sinasabi ng iba na isinuko ni Digong yan sa China. Ang sabi ni Pangulong Marcos Jr., wala naman agreement na nalalaman ng Pangulo. Dahil kung may nagkaroon ng kasunduan si Digong at ang China, ngayon pa lang ipapawalang bisa niya. Sapagkat yung teritoryo ng Ayungin Shoal ay teritoryo po yan ng Pilipinas, which is economic zone, sakop natin po yan. Kung makikita nyo sa mapa, malinaw na malinaw sa mga mata, ang layo ng distansya ng China. Dahil gahaman nga, yan po inangkin. Dahil din minsan sa kagagawa ng mga politisyan na pulpul. Alam nyo na kung sino. Now, dahil sa mga issue na yan, mga kababayan, itong mga siraulo na ito na nagpapalabas ng mga pulburon-pulburon, gusto lang ma-interrupt sa mga issue ni Digong para matakpan. No, hindi mangyayari yan. Kasi ito, dinidebunk ng mga Marcos vloggers, itong mga pinagkakalat ni marluka-luka na higad na walang ginawa kundi paninira. Ito kampon talaga ni Lucifer ito, mga kababayan very proud sa sarili niya. Ang akala niya, kaya niya sirain si Pangulong Marcos Jr. Doon po kayo nagkakamali. Itataga nyo yan sa pagmumuka nyo, isampal nyo sa pagmumuka nyo itong mga nilalabas nyong mga peking dokumento. Yun ay peke itong nilalabas nilang pulburunik na sinasabi. Kung magsasalita sila na bangag si Pangulong Marcos Jr., ba't Digong? Na siya na po ang mismo nagsabi na nagmamariwana siya. Ganon din ang Pintanol, parang katumbas ng ng cocaine yan diba? See? Kung makapagsalita sila, akala mo napakalinis ni Digong, napakalinis ang pagkatao nila. Wow, ang galing. Diba? Nakita nila yung muta ng iba, pero yung gabundok na muta nila hindi na nakikita. Mga siraulo. Mga gahaman sa posisyon. Itong mga black propaganda nila, iisa lang ang motivation nila, ang motive nila dito, mga kababayan, is sirain at makuha ang simpansya ng majority ng mamamayang Pilipino para mag-aklas against the Marcos administration. Yun po ang isa sa nakikita ko. Pero po, hindi po mangyayari yan. Mark my word. Hindi at hindi mangyayari. Wala pong basihan para patalsikin ang nakaupo sa Malacanang. Lalo't ngayon gumaganda ang ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno. Actually, pinagtatanggol siya ng mga congressman. How can you say na mai-impeach ang Pangulo na samantalang mostly of congressman na nakaupo sa Kongreso ay suportado si Pangulong Marcos Jr., especially Speaker ang pinsan? Paano nyo masasabi niya? Ano ang basihan nyo?
Napakababaw yung basihan nyo. Dito lang sa mga peking dokumento. Do you think kakatigan kayo ng mamayang Pilipino? Oy, manigas kayo sa pinagsasabi nyo. Hindi kayo lang mahiya. Sa pinaggagawa nyo. Dahil ang ginagawa nitong mga ito, mga kababayan, political ambition, political interest sa kapangyarihan na gusto lang iupo. Ito si Garutay na wala namang kaalam-alam na super hilaw kaysa hilaw sa ampalayang green. Di ba? Ito yung issue ng pulburin. Sabi nila, ilabas ang video. Ay sus, Mariusip, ang tagal nyo namang inedit. Ngayon lang nyo pinalabas. Ang galing nyo gumawa ng istorya. Anong tingin nyo sa mga Pilipino? Ribulto? Walang alam? Hoy, maraming mga Pilipino na profesional. Maraming Pilipino na magaling mag-analisa. Mas magaling pa sila kaysa sa inyo, mga siraulo. Yan yung sinabi, pulburunik. Anong pulburunik? Alam nyo, kung gawain nyo, huwag nyo ipagbibinta kay Pangulong Marcos Jr. Kasi wala nang maniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Majority ng Pilipino, they all know. Si Pangulong Marcos Jr., matinong tao. Very disiplinado ng kanyang mga magulang. Di ba? Kung ano na lang pinagbabato nyo laban sa kanya. Ang kakapal talaga ng mga apog nyo, hindi kayo lang nahiya sa mga sarili nyo. Himbis makakatulong kayo sa mga mamamayang Pilipino na naghihirap, hindi, pansariling interes lang ang gusto nyong mangyari. Mga kampon kayo talaga ni Lucifer. Anong sabi dito? Ito yung post ni Malukaluka. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Nalorka ako. Di ba sabi ni Digong sa kanyang statement sa Davao? Miss Dodo Pide yan nagsasabi sa kanya naman na doon daw yung pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Aba, sinungga ba naman itong Malukaluka? Naniwala naman sa kasiraan ng ulo din ni Digong nyo. Pabago-bago. Buplax na lang maniniwala kay Digong. Di ba? Sasabihin niya, bangag, adik, may adik tayong mga na presidente. Sabi niyang ganun. Yung kalaunan, after a days lang, binawi yung sinabi. Sino ka ba naman hindi tanga na maniniwala ka dyan sa taong yan? Na-overpintanil. Ayan, tuloy. Itong pinalabas na dokumento kuno, na galing sa Imbornal, itong pulburoinik na sinasabi ni Malukaluka, ito, mas na-addict ito si Malukaluka, mga kababayan. Kasi nanggaling sa kanya ito. Anong sabi niya? Buljakan ko yung pagmumukha mo, makita mo pa part 1 kuno. May part 10? Ano naman kayang susunod na mga issue, mga black propaganda against kay PBBM? Baka susunod sasabihin, ang dami palang babae yan. Mahilig. Maraming anak yan. Ayan ang susunod, malamang. Sabi, confirm. Confirmin mo pagmumukha mo. Gusto mo magkita tayo doon sa Luneta. Magsabunutan tayong dalawa. Yung sa kahibangan mo. Confirm ang sinabi ni PRD. Sabi ko sa inyo guys confirm daw. Sabi ni PRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noy Noy. Ayon sa ating puting ahas. Ayon daw sa puting ahas niya, kasi Lucifer ito kampo ni Lucifer nakipagsabuatan si Kuting. Ay, grabe naman. Alam mo, mabuti hindi pinatulan ni FL ito Pag pinatulan ito, kawawa to guys At least listahan ahas kuno. Sa isang cabinet secretary ni para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa pulburon. Kakatawa ka talaga, malukaluka ka. Sabi po dito guys, kasado na nang gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Alam mo, malukaluka, nung hindi pa Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., hindi mo nilabas. Anong sinabi mo sa interview mo sa NCL?
Kasi late daw dumating sa kanya ang balita. Gaga. Ang kapal ng pagmumukha mo. Ha? Late or matagal niyong inedit. Ha? Itong dokumento nyo kuno na galing sa informal. Late. Kasi sabi niya doon sa interview ni ano yata yun, ni sino ba yung nag-interview sa NCL ng anchor ng SMNI. Late daw dumating sa kanya. Hoy, wag mong tanga, wag mong gawing tanga ang mga Pilipino. Hindi lang ikaw, buplax ka, wala kang alam. Ultimo mag-research, hindi mo alam. Wag mong gawing kaming tanga. Alam namin 'yan, kaya dinidebunk namin eh. Sabi niya, bayan ko na ang humusga. Kung gusto nyo pa panatilihin sa bangag sa Pulboronic admin, sabi niya guys, lalay na kayo sa pagbangbang sa China. Kapal ng mukha mo. Kayo lang ang naniniwala sa sarili niyong multo. Kami, never. I know the president, may matinong pag-iisip. Hindi katulad ni Digong, pag nasa Asian Summit, anong ginawa? Tulog. Si Pangulong Marcos Jr., pag nasa kanyang state basic, pagbaba niya, set kaagad ang meeting niya for meeting sa mga businessman leader sa buong mundo. Set kaagad yan. Bilateral meeting, round table meeting. Ganun kagaling si Pangulong Marcos Jr. Wala nga sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. yan si Digong. Si Digong, wala. Hanggang salita. Duwag yan eh. Napakaduwag yan si Digong, sabi ni Waldy Corbonel. Duwag yan. Hanggang salita, wala sa gawa. Puro palpak. Yung bill niya, 12 projects lang ang natapos niya. Yung the rest, hindi pa natapos. Sino nagtapos? Si Pangulong Marcos Jr., mga ungas. Sabi bayan kayo. Bayan, kayo nang humusga. Oy, hinuhusgahan ka namin, gaga. Sa mga patutsada mo. TNGA ka. Wala ka nalang ginawa kundi manira ng kapwa, makarma ka, tinamaan ka sana ng kidlat. Ayan, no? Nasa mga kamay, puso utak ninyo. Well, nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Baka naman pag sinabi ko sa iyo ang lahat na nagawa ni Pangulong Marcos Jr., baka lalamunin mo yung pinagsasabi mo. Ito si Malukaluka na adik. Wala na lang ginawa, no? Hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao na ito. Napakahalang bitukan niya, mga kababayan. Hindi lang mabigyan ng pwesto. You are not qualified in Marcos administration. Sa totoo lang. Chip ka. Wala kang kwenta. Hindi ka pwede doon. Sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr., mga profesional lang ang nandoon. Yung very well experienced. Ikaw, ang alam mo lang, ang alam mo, experience mo lang, kundi yung buljakin yung pagmumukha mo, na duling-duling ka pa naman din pag nasa live, no? Wakasan na ang Pulboronic bangag ahas admin na ito. Ayan ang mga kampo ni Lucifer na Pintanel, mga kababayan. Yung mga pinagagawa nila, binabato kay Pangulong Marcos Jr. Actually, sa totoo lang, sila po ang Pulboronic. Mga bangag mga yan, guys, ha? Anong sabi? Tingnan natin itong dokumento na napaka-peke. Kasi, pre-operation report. Ay, sus! Mga uto-uto. Yan, control number. Bakit hindi kumpleto? Mga maraming blank-blank. Bakit may nakatakip pa dyan? Halatang halata na dinuduktor. Peke. Dinamay nyo pa ang PDEA. Hindi kayo lang nahiya. Ay sus! Naniniwala naman kayo kay Digong. Sala sa lamig, sala sa init. Anong tawag doon? Sala. Di ba? Ay sabi, Intelligence and Investigation Service. Ano yan? Name of target, number, erase. Tapos, nilagay pa Bongbong Marcos. Ay, sus, Mariusip. Nik-nik nyo. Mga utak talangka. Biro nyo yun. Tingnan nyo, bakit yan may erase? Ay, di ba halatang peke? Fake na fake?
May mga blank pa. Walang specific name. Hindi hindi fully documented, mga kababayan. And this is fake, 100 million fake document. Itaga mo yan sa pagmumuka mo, maluka-luka. Huwag na huwag kayo maniniwala dito sa patutsada ng ahas na ito. Di ba? Jesus Mariusip. Ay, napakabubo ang mga nito guys, ang naglabas nito. Ito lang ang kaya mo, Marlica? Wala nang iba? Walang naniniwala dito sa mga patutsada mo. Wala pang Berma, Eres pa. Ay, kasira ulo. Hindi ba sapat yung sinabi ni Digong? After Ades, binawi niya. Wala siyang sinabing adik si Pangulong Marcos Jr. Hindi niya inisip yun. Kakahiya naman kayo. Gawa-gaya ka ng istorya na ikakasira nyo. Sus Mariusip. Yan. Ano kayo? Tingnan nyo guys mga pinagagawa nila. Puro peke. Ayan Wow. Oh my goodness. See? Jesus Maria Clara Santas. Nung last 2022, kasagsagan ng eleksyon, ayan po ang nabanggit ni Digong na adik daw si Pangulong Marcos Jr. So, ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., inunahan niya. Nagpa-test siya ng drug test. Ano nangyari? Clear. Clear ang kanyang resulta, guys. Yan ay interview ni Katunying. Diba? Sa itsura ba ni Pangulong Marcos Jr.? Kung tutuusin, mas addict si Basti nga Pagkati si Digong nyo. Mukhang adik kasi nagmamariwana yun si Digong nyo Yun ang sinabi niya. Saan ka makakita isang Pangulo pumunta sa Asian Summit natutulog? Tanungin nyo kay Pomelo. Alam niya yan. Sabi po dito, ay sus, Mariusip. Biro mo, may date pa. Itong date nila guys, hula-hula lang yan. Hula-hula. Ito yung mga hula-hoop ng mga vloggers ni Digong. Mga hula-hoop pa yan. Tingnan nyo, halatang tinakpan, doctorate. Dinoktor ang mga luko-luko. Ang tatanga nyo talaga, Ang daming blanco, anak ng kwago kayo talaga. Ay, ewan ko. Alam nyo, I'm calling to all the doctors, guys, sa mga for mental health. Kailangan ilagay nyo sa mental hospital ito si Maharluka-Luka. Naluluka na ito, mga kababayan. Kasi hindi mo alam na ang mga pinagsasabi niya, that is a sign of mentality disorder. Di ba? Ito yung date. Hula-hula. Hula-hula pa more. Pero dahil dito, mga kababayan, sa mga palabas na mga dokumento kuno, galing to sa Imbornal dinibank ng yan guys, ng PDEA. Maiya-iya kayo. Nagsalita na ang PDEA, mga kababayan. Ay, my goodness, natatawa talaga ako. Ang saya-saya. Confidential sa pagmumukha nyo. Ang tagal nyo naman inedit. Ngayon yan na lang inalabas. Pwede nyo naman inedit ng isang araw yan Dapat pinaabot nyo pa ng ilang taon ito, ilang buwan. Grabe. Saan yung video nyo? Ilabas nyo nga. Edit na naman yan. Grabe. Sino kaya ang behind this kind of guys, fake document? Sinong gumawa nito, Tapos itong papel na ito. Nakita nyo, mga kababayan? Itong papel na ito. Nakita nyo? Ito po guys ay Xerox copy. Xerox copy ito. Hindi talaga ito original. Humingi lang sila ng ng papel, Japedia, na ganito, yung ganito ba? Yung ganito, sinirox lang nila. Pero ang actually, may nakapangalan dyan talaga. Tinakpan lang nila talaga.
Oh, hindi ba? Halata na Xerox copy. Why? Oh, yeah. Halata nga eh. Oh, nakita nyo dito? Ito, kulay dilaw. At yung sa kabila, oh, yan, may dilaw. So, ibig sabihin, Xerox copy lang yan. Kayo naman, guys. Hindi naman siguro tayo bookblockers. Ito si Luka-Luka, bookblocks talaga yan. Ang galing nyo mag-doktor, ha? Oh, di ba ang doktor pag nag-aral 10 years, kayo, mga peking doktor kayo. So, yun mga kababayan. But because of this fake document, ito yung sinabi ng PDEA. Mayroon silang statement. All the documents na inilabas ni Maluka-Luka, fake po yan. Ito po ang pinaka-legit na fake document of entire history of the Philippines. Very fake ito. Ito ang sinabi po ni dating Pangulong Digong bago ko basahin yung statement ng PDEA. So yan, ito yung sinabi ni Digong. Itong unang rally, pre-rally nila na peke sa Davao, ito po yung sinabi niya. At ito din po yung pagbawi niya sa akusa niya sa Pangulong Marcos Jr. Ito si Maharlika, hindi, walang hiya talaga. Ginigiit niya yung gusto niya. Ang kapal talaga ng apog nitong mga to, sa totoo lang, no? Ano sabi? Tingnan nyo. Yan, no? Bongbong, bangagyan, kayong mga military, alam nyo yan. May drug addict tayo na presidente. Nagmura pa siya dyan, di ba? Nagmura pa siya dyan, ha? At sinabi niya, ang PDEA din, binigay daw sa kanya yung listahan na nakita niya. Ito, June 28, 2024, itong pre-rally nila sa Davao, tinapatan nila kasi ang kick-off rally ni Pangulong Marcos Jr., wala pa sa 1/4 ng dami nila. Ay, kakahiya talaga ito alam nyo, I'm very highly respect this ex-president, pero dahil sa ginawa niya, well, nawala ang respeto ko, pero bahala na ang Diyos sa kanya, mga kababayan. So ito, at sinabi din ni Maharlika doon sa kanyang post kanina. Binabase nila dito. Naloka ako, guys. At after na akusasyon ni Digong, ito po, ang kanyang sinabi, binawi niya. Kung sabihin mong adik, wala akong sinabi na ganun. Patay ako. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kaya, walang katotohanan yung mga inilalabas nilang peking dokumento. Dahil wala naman talaga. The time na sinabi ni Digong ito, guys, naglabas din ng statement ang PDEA na walang ganun. Kahit matagal na, kung talaga nasa listahan, nandoon pa din yan. Naka-save pa din yan sa kanilang computer or ano man yan, o listahan. Diba? Kaso wala Dahil gawa-gawa, dahil gusto kasi ni Digong na maalis sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. para paupuin si Sara Duterte. Yan po ang statement ni Waldy Corbonel at ni Trillanes na kung titingnan nyo yung nakaraang video ko na in-upload ko, may katotohanan yun sapagkat yan po ang ginawa ni Trillanes pag-aaklas sa gobyerno laban sa dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo, which is ang Magdalo. Pero kalaunan sumurrender, hindi natuloy, no? Kasi Jesus Maria Joseph, TNGA ka na lang, utak talang ka na lang kung maniniwala dito sa mga patutsada nitong mga taong walang ginawa kundi manggugulo lang. So yan, ang sinabi ni Pangulong Marcos dito sa mga patutsada ni Digong ito. Ito yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. dito sa GDM. Nasa interview niya po ito nung nasa German siya Germany. Di ba? Na-confuse kasi ako kay PRD, papalit-palit President Bongbong Marcos admitted he is getting confused with the different remarks made by his predecessor, former Rodrigo Duterte, ex-president. Naku-confuse kasi ako, sabi niya.
kay PARD, papalit-palit eh. He said before reporters in Kapihan with the media during his working visit in Berlin, Germany on March 13, 2024. The chief executive said he would need to go over the 30 statement so he could fully understand that letters point and try to make sense of it. Alam nyo, ang lakas talaga ng common sense ni Pangulong Marcos Jr. Bakit? Hindi niya talaga papatulan. Kasi hindi naman totoo yan, guys. Buti pa si Pangulong Marcos Jr., mas matanda si Digong. Pero si PBBM, naintindihan niya. No, hindi niya pinapatulan. Bilib ka dito sa Pangulong Marcos Jr. talaga, sa totoo lang. Kaya lab na lab ng Pilipino yan eh. Except lang yung mga antay eh. I'll have to examine it further. Read it is kasi very quick ko lang narinig ang balita. Ang kanyang mga remarks, tingnan ko muna kung ano ba talaga yung sinasabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya iba-iba eh. Yun ang matalino. Hindi agad-agad na magsasalita kung ano-ano, hindi tulad ni Digong. Dire-diretso yung mga sinasabi, hindi pinag-iisip kung anong mga pinagsasabi niya. Pero si Pangulong Marcos Jr., tingnan mo. Pag-aralan niya muna, iyan ang totoong matalino. Iyan ang totoong leader. The best, di ba? Marcos issued his observation on the 30s behaviors the day after ex-leader blasted him over his moves to open on 1967 Constitution to introduce revision. Yan. Yan ang sangkalan nila, yung economic provision, ayaw nila mapalitan ng 1987 Constitution. Kasi hindi na siya nakaupo, pero siya ang unang nagpanukala niya, dapat palitan. Yung federalism, di ba? Ang una talaga na gumalaw nito, iniiba-iba niya, si the late former President Ferdinand Marcos Sr., maniwala ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin. Ayan ang sinabi ni Digong. Marcos rin said seemingly exasperated during the laban kasama ang bayan. Pre-rally for Embattled Kingdom of Jesus Christ, KOGC, founder and SMA Honorary Chairperson Pastor Becky Biloy. Ayan, at Liwasang Bonifacio in Metro Manila 12, 2024. Yan. Yung rally nila last, itong saluton, di ba? Ang punteriya talaga nila, term extension. Ayan ang sinabi ng patutsada ng mga alipuris ni Digong. Kasi kaya daw papalitan ng Constitution 1987 dahil extend term ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman yung usapan doon ang political provision, kundi ang economic provision ang gusto lang palitan. Mga siraulo talaga, dagdag bawas yung mga patutsada nito eh. Talo pa nilang mainstream media kung mag-spread ng fake news eh, no? Sabi po dito, he claim adding kung may galawin man ang Constitution, isa lang. Pabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Tingnan niyo yung mga pagbibintang, sinabi ba ni Pangulong Marcos diyan? Napahabain niya yung termino niya. No. Maling-mali na naman kayo. Kaya nga sabi ko, dalhin sa korte. Dito pa lang, dito pa lang nagsisinungaling na sila. Wala naman sinabi si Pangulong Marcos Jr. yan na political provision ang papalitan. No, economic lang. No, ito yung mga taong na walang ginawa talaga, kundi puro kaguluhan sa mundo. Prior the Lacav rally, ayan, Duterte talks, different stand win. He expressed his fully support to Marcos' plans for charter change. Tingnan nyo, nagbago na naman ang isip ni Digong dito. Kalaunan, suportahan niya si Pangulong Marcos pagdating sa charter change. Particular on term extension as long as it's not intended to benefit the inconvenient. Ay, nako. Yun na nga lang sinabi, economic provision. Kayo, dinagdag nyo eh. Puro kayo, nagmumukha yung political provision. Hindi naman yun ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., kundi ang economic. Okay? Supportan ko yung chatsa. I am comfortable supporting the president. Tingnan nyo. Sala sa lamig, sala sa init. Sala-sala ito eh. Ang utak ni Digong. Wala pa naman akong nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. He said during the second hakbang ng maisog Candlelight pre-rally on Cebu in February 25, 2024. Ronald Singh. Ayan, no? Ito po guys ng sinabi ng GDM. Okay? Sabi niya, suportahan niya si Pangulong Marcos sa Chacha. I am comfortable supporting President. Wala pa naman daw sa nakikitang talagang
yung big error. Yun naman pala eh. Wala pala kayo nakikita. Wala talaga kayo nakikita. Walang basihan para mananawagan yung anak mo na resign. Pati yan si Alvarez. Wala pala eh. Wala talaga wala, sabi niya, wala naman akong nakitang talagang yun big error, big mistake. Wala pa. He said, tingnan nyo. Kaya sabi nga natin, maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa kasi magaling si Pangulong Marcos Jr. Mismo si Duterte na nang nagsabi. Wala naman siyang nakitang big error. Ay, sus, Mariusep, kayo talaga. Ayan. See? Marcos admits getting confused with Duterte's papalit-palit remarks. Well, baka na-overpinta nilito si Digong nyo. Kaya yan siguro, no? So yun guys, ha? So, again, yung dokumento na yun ni Malukaluka, fake yun. Ha? Super big fake document. At ito ang pinalabas. Ito mga kababayan, ha? PDEA debunks fake operational documents. Kahiya-hiya ka, maharlika. Masadya lang talagang TNGA ka. Buplakers na bulljackers. Yan. Mahiya-hiya kayo. PDEA na nagsabi niya, no? PDEA debunks fake operational documents. Talaga naman totoo fake yun. Xerox pa. Kayo naman. The Philippines Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Uy, sus, Mariusip. So, isupalpal nyo ito sa pagbumuka ni Malukaluka. 2 pictures of documents were posted online and authority to operate and pre-operation report both dated March 11, 2012. Hula-hula date yan. PDEA ran a check through its Plan and Operation Reports Management Information System or PORMES and found that no such operation was logged. On said date, a critical feature of PORMES is that one cannot insert or tamper. See? With the recorded. Yes. Diba? Pinakita ko sa inyo guys. Sinirok yun. Tinampered pa. Iris-iris. May tinakpan. Ang masaklap pa dito, why I'm saying fake document? Because, tingnan nyo naman yung pangalan, mga kababayan. There's no specific name. Diba? Nilagay lang Bongbong Marcos Jr. Bungit. Bungitin ko yung pagmumukha nyo. Diba? That is a fake. Tamper. The critical feature of PORMES is that one cannot insert or tamper. With recorded operation, all pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures that system integrity and negates and doubt on the data the system contains. Agree. And in an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims that having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such a fake news. That's correct, PDEA. That document is actually 100% fake and Xerox copy. And of course, as well as tampered yung name, no specific name. Because it's gawa-gawa. Diba? Alam nyo mga kababayan, hindi bobo ang mamamayang Pilipino. Hindi. Except yung mga anti-Marcos. Bakit? Guys, mayroon malalaman natin, kahit hindi tayo gumagamit ng machine, kahit mata pa lang natin, alam natin kung fake o hindi. Lalo pag ginamitan mo ng machine, malalaman mo doon kung original or fake. Diba? So obvious na fake talaga. Ayan, statement ng PDEA. See? See? Nakita nyo guys? Binasa na natin. Yan din ang nilalaman. PDEA debunks fake operational documents. The Philippines Drug Enforcement Agency debunks the full operation documents currently in circulation in social media. The picture and documents were posted online and authority to operate in a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PDEA runs and check
through its plans and operation reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date as critical future. The PORMIS is the one cannot insert or tamper with recorded operation. All operation documents are serialized and recording in this database. This ensures the system integrity and negates any doubt on the database, on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake news, fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such as fake news. Ang naniwala lang dyan sa dokumento ni peking vlogger na maluka-luka, yung mga kapwa niyang mga peki din. Ewan ko ba yung mga followers nila, no? Naniniwala din sila sa peking vlogger na yan, napapakalat ng fake news. Wala na lang sa ginawa kundi papatutsada sa social media. So ito guys, very malinaw na malinaw yung sinabi ng PDEA. That is a fake news. Itapal nyo yun sa pagmumuka ni Mahar Luka-Luka para magtanda yan. Para lalong dumuling-duling yung banlag niyang mata, no? So yan guys, anong kapalagayan nyo? As I said, and of course guys, from PDEA statement, it's all fake documents. Okay? So, yun lang guys, ang maging basehan po natin, dahil alam po natin, kahit hindi tayo gumamit ng machine, malalaman kung totoo ito o hindi, alam po natin. Xerox copy po yun. It's all fakes, 100 million % fake. So, see you again guys on my next upload video. Bye, and babush. God bless, Philippines. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Pag-inggit, pikit. Bakit? Nga. Magiging aware kayo guys sa inyong bawat pinapanood. Okay? God bless, Philippines.